So mga tol, matapos pong sumuko si TJ Duheni kay Naoya Inoue sa round 7 sa laban nila na naganap kahapon sa Ariake Arena, Tokyo, Japan, kung saan tila bigla nga pong paika-ika itong si Duheni at napaluhod. Nang bumangon, hawak-hawak na ni Duheni ang balakang niya. Yun pala mga tol, na-injured bigla itong si Duheni. Kaya hininto na ng referee mga tol ang laban at pinanalo si Naoya Inoue via technical knockout sa round 7. So nagsalita na nga po si TJ Duheni mga tol sa nangyari sa kanya. Ayon sa video na inilabas ng Viva Promotion mga tol, paliwanag ni Duheni, yung muscle daw niya sa bandang taas ng kanan ng balakang niya, yun daw yung ininda niya. Pati nga daw yung paa niya mga tol, naapektuhan, hindi daw niya magamit. Sinusubukan nga daw niyang piliting gamitin yung paa mga tol, pero ayaw daw gumana. Marami ang nagsasabi mga tol na mukhang yung mabibigat na suntok umano ni Naoya Inoue sa tagiliran ni Duheni, yun daw ang nagpa-injury dito. Sinasalo daw kasi ni Duheni mga tol ang mga malalakas na suntok ni Inoue. Buong akala ni Duheni kakayanin daw niya yung suntok ni Inoue, pero yun nga mga tol, doon siya nadali. Sinasalo niya kasi ang mga suntok ni Inoue. So dahil sa panalo ni Inoue mga tol, pangsyam na si Duheni sa winning streak knockout ni Inoue. Kung matatandaan mga tol, huling laban ni Inoue na umabot ng desisyon ay ang unang laban pa dito kay Nonito Donaire Jr. Samantala, may reaksyon naman si Casimero mga tol sa laban ni Inoue versus Duheni. Pinanood nga po ng team Casimero mga tol ang laban na yan. Hindi pa nga po nag-uumpisa ang laban mga tol, kinongrats na agad ni Casimero si Inoue. Sa caption nga po ni Casimero mga tol, panalo na daw itong si Inoue via knockout. Wika pa ni Casimero, "See you soon Inoue my friend the monster." So hindi nga po nagkamali si Casimero mga tol na hindi na aabot sa round 12 itong si Duheni. Bagamat hindi knockout ang panalo ni Inoue, pinasuko naman ito si Duheni. Pero habang nanonood nga po si Casimero sa laban na yan, boring na boring si Casimero. Hindi katulad ng laban ni Inoue kay Luis Nery na humihiyaw pa itong si Casimero. Wika pa ni Casimero mga tol, mukhang mas magaling pa nga daw si Paul Butler kaysa kay Duheni. Ginagaya nga din daw ni Duheni ang estilo ni Butler. Panay daw kasi ang takbo na itong si Duheni mga tol. Nang sumuko nga po si Duheni mga tol sa round 7, napasabi si Casimero mga tol na sumakit daw ang likod ni Duheni dahil sa katandaan daw nito. Body shot nga daw ang nagpasuko kay Duheni. Sinabi naman ng kapatid at head coach ni Cuadro Alas na si Jason Casimero mga tol, ganyan daw ang mangyayari. Pangit daw panoorin kapag hindi daw magaling ang kalaban ni Inoue. Sinigunda naman ni Cuadro Alas mga tol na may mga bakanting nga daw upuan. Kumbaga, hindi man lang daw napuno ang venue sa laban na yan. Sa iba pang balita mga tol, matapos pong madepensahan ni Inoue ang kanyang undisputed belt sa Super Bantamweight Division, nagparamdam agad ang kampo ng IBF mandatory sa Super Bantamweight Division na si Sam Goodman. Kinongrats nga po nila si Inoue mga tol at sinabing ready na daw si Sam Goodman na labanan si Inoue at naghihintay na daw ito. So papalag na nga po si Sam Goodman mga tol kay Inoue. Kung matatandaan mga tol, si Sam Goodman dapat ang makakalaban ni Inoue, pero lumaban muna sa iba itong si Sam Goodman, kaya ang nakalaban ni Inoue ay itong si Duheni. So si Sam Goodman na kaya ang sunod na makakalaban ni Inoue? Ano sa tingin nyo mga tol? Pero sumisingit nga po si Casimero mga tol, si Inoue daw kasi ang isusunod niya pagkatapos niyang talunin itong si Saul Sanchez. Nagpost pa nga si Casimero mga tol ng litrato at siya na lang daw ang natitirang pinto para labanan itong si Naoya Inoue. Makikita dyan mga tol na binaklas na ni Inoue itong si Fulton, Paul Butler at Nonito Donaire Jr., si Marlon Tapales, Luis Nery at TJ Duheni. Sa caption pa nga mga tol, sinabi ni Inoue na lahat daw ng kinalaban ni Inoue umatras daw sa kanya. Pati na rin daw si Inoue umatras daw sa kanya. Dagdag pa ni Casimero mga tol, para matuloy ang laban nila ni Inoue, contract is the key. Sa post pa ni Casimero mga tol, sinabi niyang ano na, malakas ba talaga si Turtle? O sadyang mahina lang talaga ang mga kalaban niya? So papalagang kaya ni Inoue itong si Casimero mga tol? Ano sa tingin nyo?